Bilang isang tropical country, ay paano talaga naapektuhan ng klima po ang ating balat? Nako, kasi mainit talaga. Oo. Tropical country, mataas talaga ang heat index natin sa tropical country. Plus, ang maganda naman din, meron tayong konting moisture sa weather. So, yes, sobra-sobrang init, kaya talagang maaapektuhan ang ating balat kasi magda-dry. At hindi lang magda-dry, magpapawis, mag-o-oil, so maraming pwedeng mangyari sa balat natin dahil nandito tayo sa tropical country. So, meron tayong mga pwedeng gawin para makatulong. Pag dito po, sabi nyo kanina, magda-dry. Kadalasan yung dryness, pag sobrang lamig, di ba? Yung mga balat ng mga... Pero pwede rin palang mag-dry. Kaya lang, pag ganito palang yung weather sa isang bansa, tropical, halo-halo. Sabi mo, nagpapawis. Pwedeng mag-dry na, magiging oily pa. Correct. Hindi katulad yung pag malamig yung panahon, talagang magda-dry lang. Correct. Hindi ka naman maging malagkit at mag-o-oily sa isang malamig na temperatura. Yung sa atin pala, mixed of everything. Halo-halo. Parang masarap din kainin. Halo-halo. Di ba? Oo. At maraming nagiging problem Pag ganito, Oo. may oil, may pawis, may Correct. lagkit, 'di ba? Oo, Tapos may oo. dryness. Pero Dok, kanina yung nabanggit ko yung heat index, nasa danger level na yung mga ibang lugar. But actually kahit hindi danger level, talagang mainit po yung panahon natin ngayon. 42 to 51 degrees Celsius. Ano ba ang healthy na temperatura lang talaga sa ating balat? Well, hindi lang, kasi sobra talagang init ngayon eh. So, yung balat talaga natin, magiging hotter siya. Para kang nilalagnat. May ganong temperature sa balat. Hindi naman natin pwedeng talagang masuri yung talagang temperature ng balat natin kasi reflective din yun sa loob galing sa loob ng katawan natin. Plus, compounding factor yung nasa environment natin. So, di ba pag tayo nilalagnat, pag sinabing 38, Oo. di ba? 39. Mapapansin mo minsan parang mas mataas pa dun yung skin temperature. Pero actually, dahil din yun sa labas na environmental factor. Yung pinag-uusapan natin mga kapatid na heat index, yun yung, when you say heat index, hindi yan yung actual na temperatura na makukuha mo sa labas. Pero yun yung ramdam sa balat na Tama. init po ng nating nararamdaman. So talagang mainit kagaya yung 41 to 51 degrees Sobrang Celsius. init yun. Para kang niluluto na nun, hindi ba? Parang medyo... Oo, parang maglagay ka lang ng itlog sa ibabaw ng kotse, maluluto Oo, siya, pwede di na ba? siya maluto. Correct. So ano po mga problema, Doc Michelle, sa balat kapag ganitong Kainit. mainit? Isa-isahin po natin. Unang-una, dehydration. Okay. Sobrang ma-dry talaga yung balat natin. So, ano ang dapat natin gawin? Uminom ng maraming tubig. Hindi lang yan importante sa balat, pero importante yan sa loob ng katawan natin to cool our body. Kasi nagkakaroon tayo ng, syempre ayaw natin dumating sa heat stroke. Aha, Di ba? heat exhaustion. Oo, heat exhaustion, yung mga ganyan. Aha. But ang importante, ma-replenish natin yung tubig na nawawala sa katawan natin. Kasi kagaya ng sinabi ko, may pagpapawis. Kahit hindi ka magpawis, may mga taong hindi pawisin. Oo. Isa na ako doon, hindi ako pawisin. Pero ang problema sa hindi ka pawisin, nag-o-overheat yung loob ng katawan kasi hindi mo nare-release. Dahil sa pawis nare-release mo yan. Lumalabas din sa katawan natin heat. Para kang radiator. Mainit din yung lumalabas sa balat. So, kailangan talaga natin umiinom ng tubig. Tapos, syempre, nag-urinate tayo, nag-void tayo o umiihi tayo. Sa isang araw, ang iniihi natin, ang average is 1.6 liters. So, ibig sabihin, dapat na ibabalik mo Yung yung iniihi mo. iniihi natin. Oo. Sa ihi lang yun. Yung sa pawis pa. Aha. Yung sa heat na lumalabas sa balat natin. So,
dapat mas marami tayong iniinom. Ang suggestion ko is makaabot ka ng 3 litro sa isang araw. Hindi naman po yung isang inuman ha. Oo, hindi rin hindi po yun maganda yon. Correct. Nakakalat sa buong araw Correct. na Oo. at least 2 to 3 liters a day. Correct. Sabi nga, Dok, kailangan ay nare-replenish po natin yung nawawalang tubig, yung iniihi natin or ipinapawis. Pawis natin. Ayun, Oo. okay, dehydration. Pag sinabi nating tubig, ideally, tubig. Tubig. Pero, Klarong. Oo. Malinaw na inumin. Oo. Pero syempre, kinakount din natin dyan yung mga soft drinks, Oo. mga coffee. Oo. Pero pag uminom tayo niyan, may mga sugar yan. So, kailangan dagdagan Yan mo, natin yung talaga tubig. yung tubig. Oo. Hindi pwedeng yung ganyang mga drinks I-count mo doon Oo. sa 2 to 3 liters na kailangan mo, yung ininom mong soda, kape, or basta Sabaw. kung ano pa, Oo. sabaw. Oo. Pero yun pala ay, ibig sabihin, pag may tinake ka na hindi tubig, na liquid, ay dagdagan mo yung Dagdagan intake, pa water natin intake. kasi may salt and sugar. Oo, because of the Yes. salt and sugar. Okay, Oo. number 1. Yun po isa sa mga common nga na problema sa balat ay dehydration. Dehydration. Nanunuyot, pagkatuyot. Ayaw natin matuyot, diba? Ayaw natin ng tuyot looking. Correct. Oo. Pangalawa, Okay. yung init sa loob ng katawan natin, dapat na ilalabas natin. So, kailangan tama yung clothing natin. Cotton. Di ba? Kulay puti. Kasi pagka dark colors, inaabsorb pa niya ang heat. Aha, Okay. para maibsan yung dehydration. Yes. So, yun yung mga tulong natin. Pero, yung sinabi mo, kung ano yung pangalawa, pwede tayo ma-sunburn. Sunburn. Pwede tayo ma-sunburn. So, yung sunburn, para siyang sa init pa lang, kaya mahapdi ang balat eh. Oo. So, pwede ka na nga magkaroon ng 1st degree sunburn. Yun yung hindi naman yan namamaltos. Kasi pag namaltos yan, 2nd degree na yan. So, kung tayo madalas talagang nasa labas at diretso sa araw yung ating mga balat, pwede talaga tayong mag-sunburn. So, kailangan natin maproteksyonan yung balat natin kasi pag tayo na sunburn, para yung nagiging sugat sa balat natin. Lalo na kung meron kang mga sakit na sa balat na nandyan na siya bago ka pa na sunburn. So, mas nag-a-add pa yan na problema sa balat natin. Sunblock, importante Halaga. din. Oo. Sunblock kasi kailangan natin maproteksyonan sa UVA at UVB. Kaya merong broad spectrum sunblock na tinatawag. Paggising mo sa umaga hanggang sa hapon na paglubog ng araw, UVA na yan. Yung UVB naman, lumalabas yan around 9 o'clock in the morning at pag around 4 p.m., UVB, pero mawawala na rin si UVB. Ang UVA ang dire-diretso. Ano bang ibig sabihin nito? Magkaiba silang UV rays. Yung UVB na tinatawag natin, ano yan? Healthy yan a little bit, especially for those with osteoporosis na or yung mga babies na inilalabas natin sa araw. Importanteng makasynthesize ng vitamin D. So, vitamin D is synthesized from UVB, not from UVA. Okay. So, mali din yung paglabas natin ng bata sa umagang-umaga unless may problem tayo sa jaundice ng baby kung naninilaw yung bata. oo. Pero walang saysay yan sa vitamin D Okay. production. Alright. Pero ang UVB, ang UV naman, that is responsible for skin cancers. So ibig sabihin, ilalabas natin
mga 5 minutes lang. Oo. Oo. Kanina sabi nga ni Doc, no, lagi ugaliin. Ako, this is something na hindi ko naugali nung kabataan ko. Ngayon na lang na hindi po ako makakaalis talaga. Hindi ako maalis, Doc. Kanina, inakalkal ko yung bag ko kasi sunblock. Ayan, I always bring my sunblock. Na yung sinasabi mo nga, Doc, yung UVA, UVB protection, tapos yung SPF 50. Correct. Ayan. Oo, yan. Speaking, Doc Alvin, thank you for this. Ang gusto ko dito, ang maganda ngayon sa mga products, ito, I really personally use it. Like, ito, madaling dalin kasi madalas ako pag-alis na po ako ng bahay, ligo, diretso na sa sasakyan. Well, di ko na nakakalimutan ko madalas maglagay ng sunblock. So, kaya laging nasa bag ko po ito. And the good thing, one thing that I like about this product, I've been using this for years now. Again, thank you, Doc Alvin. Kasi hindi siya malagkit. Para lang siya, pag nilagay ko na, parang powder na lang siya. Kasi meron, Doc, yung mga sunblock na ang lagkit. Ayaw mo nga maging malagkit, naglalagkit ka pa. Ito hindi po talaga malagkit and it's locally made. It's compact. Yes. Ang daling dalhin. Tsaka hindi mawawala sa bag natin dahil happy color siya. Summer color. Thank you. Ayan po. So, very important. Kailan, at what age, dapat nagsa-sunblock? Kasi noon, lagi di ba iniisip, nung kabataan ko, wala naman tong sunblock na ganito. At saka feeling kasi natin when we're young, hindi tayo tatamaan ng anuman sakit. Tama. Or madadamage ang ating balat. Pag nagtrentahin na lang at saka natin naiisip yan. Late na yan. 40, 50. So, kailan talaga, Doc? Actually, meron talagang mga sunblock made for babies. So, even 6 months old, 1 year old, nilalagyan na ng sunblocks, lalo na pagka dinadala nila sa labas to swim. That's really more to protect the skin. Pero kasi noong unang panahon, maganda pa ang ating clouds. Maganda pa ang ating ozone layer that blocks the bad rays that causes skin cancers. Pero it's different now. It's different It's very now. damaging na po. Oo. Pero alam mo, nagiging problem din yan sa atin because kakasunblock natin, bumababa naman ang vitamin D content natin. So, double-edged parate, di ba? Pagka ngayong may sunblock na tayo, sunblock all over, durupok naman ang buto natin. Okay. Kasi kaya, kailangan naman natin ng mga supplements to make our bones stronger. Na napansin yan na in Asian countries, mababa ang vitamin D, lalo na ng mga babae, kasi nga natatakot tayong maarawan dahil sa pigments, kakasunblock. Although ako, Doc, hindi naman ako takot sa araw. Gusto ko nga magpa-araw. Speaking of, gusto pa rin magpa-araw. And reach that morena beauty. I love the morena beauty, The morena color. Oo. May magagawa pa ba? Pwede, kagaya niyan, summer, maraming magpupunta sa beach. Ano ba yung healthy way din na protektado ka pa rin, pero pwede ka pa rin magpa-araw at magkakulay ng kaunti? Magkakaroon tayo ng kulay. Kasi kasama talaga yan sa balat natin. Kasama yan sa race natin. Kaya lang, protectionan natin kasi nga ang mangyayari ay masusunog tayo. So, kailangan talaga ng sunblock. Pero meron din mga oral sunblock na tinatawag. Ang sunblock natin, dapat nilalagay natin yan mga 20 minutes to 30 minutes bago tayo lalabas sa araw at i-reapply kung tayo ay mag-swimming. So, hindi pwedeng pang buong araw na siya. Pangalawa, di ba may mga numbers, sabi mo, SPF 50. Yung SPF 50 refers to the number of minutes or the duration of coverage, not the depth of coverage. Pare-pareho lang ang depth of coverage ng sunblock. Nagkakatalo tayo sa tagal na nasa balat yan. So, ang 50 minutes sa balat natin can cover up to about
5-6 hours. Okay. Yung SPF 20, 30, mga 2, 3, 4 hours lang yan. So, magre-reapply tayo. At pagka lumubog ka sa tubig, mababawasan na yan. Oo. Yung duration na yan. Yung haba ng coverage. So, magre-reapply tayo. Para lang maprotektahan natin yung balat natin from burning. Kaya, importante to know your sunblock. So, Doc, doon sa mga, nagbababad sa ilalim ng araw kasi they want to get a good tan. Makikita mo, magpapahid sila ng mga tanning oil, tanning lotion, pero may nakalagay naman doon na claim na SPF 30 or SPF 20. Okay lang ba yun? At kung talagang gustong magbabad nga sa araw to get that tan, ay ano yung maipapayo nyo? Although, sasabihin nyo, wag. Pero, pwede, ano ba ang acceptable na? 30 minutes lang under the sun or 15 minutes, tapos lumilim ka ulit, tapos bumalik ka na lang, or talagang i-avoid mo yon and just enjoy the waters. Kasi kahit na nasa ilalim ka ng tubig, ay iitim ka pa rin. Totoo. Iitim ka pa rin naman talaga. Pero yung mga nilalagay yan, minsan to attain a certain tone. Diba? Yeah. Yung parang bronzy. Yes, oo. Kasi kung nasa loob ka ng chlorine, medyo grayish ang pagtan natin. So mas Oo, maganda so pa may rin sa chemical beach. reaction. So Oo. maganda naman talaga to be in the beach, Oo. di ba? Pero yun nga lang, you really have to protect. So wag nyong ibabad yung balat nyo ng buong araw. Kasi ang lalabas niyan, yes, magtatan kayo, pero magbe-blister din kayo. Oo. At masakit yun, pagkahapdi-hapdi nun. Tama yung sinabi mo, ilang minutong naka-sunbathe, tapos lumilim. Palamigin ng konti ang balat, tapos pwede ulit ng konti, pero wear your sunblock pa din kasi regardless, at least protect your skin from the cancerous UV rays. Kasi sinasabi nila, Doc, ayoko mag-sunblock, di ako iitim. Hindi ako magda-darken. Iitim pa rin. Oo, iitim ka pa rin. Iitim Kasi pa ibang rin. yung protection na ibinibigay pag sinasabing yung ang SPF, kung whatever number na gusto nyo pong i-apply, SPF 50. Kadalasan yung SPF 50 ay ginagamit sa mukha. Kasi yun yung pinaka-exposed. Yes, oo. Kasi yung... Yun at ang saka, napapansin ko, nakikita ko. oo, Doc, at saka hindi naman tayo magre-reapply ng sunblock in the middle of the day. Oo. Kasi malagkit It's nga, a daily diba? thing. Tsaka kung naka-makeup na tayo. Oo. However, merong mga powder na merong sunblock din. Even ngayon, di ba? Yung Oo. mga makeup powder. Yes, oo. I don't know kung meron ng yung mga mist na SPF din. Yung parang ma-freshen up ka, mga mist lang sa mukha. I'm not sure kung may ganoon na sa market. Parang wala Wala pa. akong Maybe that's knowledge. something na Ganda, pwede no? nating gawin doon. Gawin natin. Business. Gawin din ako. Ano naiisip namin. Gawin natin Oo. yan. Sige, Diba? titignan ko yan. Okay. Titignan natin yung anggulong yan. Ayan, dehydration, mga kapatid. And sunburn. Skin rashes, yung bungang araw. Yes. Madalas. Bakit? Dahil sa pagpapawis? Dahil hindi makalabas ang pawis. Pawis. Okay. Oo. So, nakaklog yung pores natin. Tapos sa loob, magpupush out. Itatry niyang i-push out, tapos hindi makalabas. So, ang nangyayari, parang meron tayong mga butlig-butlig na tinatawag nating prickly heat. Diba? Bungang araw. Ang maganda dyan is kuha ka ng face towel and then soak it in cold water and then Damp. damp. Oo. Pat-pat mo Ipunas. sa iyong Huwag nyo balat. ikuskus, ha? Huwag kuskusin. Huwag Oo, kukuskusin. kasi susugatan nyo yung, susugatan yung balat. Dampi. Dampi. Nyo. Sarap yun sa balat, actually. Na madalas nakikita natin yan sa mga baby, diba? Sa mga bata. Yes. Misconception at saka Yung common pulbo. mistake is pulbo. Don't. It will clog it further. Okay. Huwag nyong lalagyan ng pulbos para daw ma-freshen up. Oo. So, hindi pala malamig na tubig na binabad na
tuwalya, Yes. bimpo, Oo. sa tubig na malamig. Tapos Oo. idampi Dampi. nyo. Yes. Dampi lang. Oo. Yung ikukuskus, kawawa si baby. Oo. And, minsan ganyan, dadampiin or liliguan, diba? Mm-mm. At saka lalagyan ng pulbo ulit. O, Oo. yun, hindi Kung pa rin. nasa loob ka lang ng bahay. Oo. Kasi parang medyo temperate ang weather or ang pakiramdam mo nasa loob ng bahay, hindi sobrang init. Okay lang pulbuhan. Okay lang. Pero kung lalabas ka, tapos ang Magpapawisan. init, magpapawis, magkakaproblema tayo. Lalo kayo sigurong hahapdi at kakatihin. Oo. Ayun. So, Yan. yun pala, it's a no-no. Ano pa nga yan maglilibag. Oo. Di ba? Di ba ng mga bata tayo? May Oh, mga di ba? May ring. Yeah, oo. May ring dito. Oo, yes. itim oo. na necklace ang Oo. lumalabas na ring. Oo. Ayan po. So, yan yung kadalasan ng mga common na problema po natin pag ganitong tag-init. So, make sure na you don't get dehydrated. Hydrate. Yung sunblock, don't forget, kahit na gusto nyo magpaitim, mahalaga pa rin na naka-sunblock po kayo and wag masyadong magbabad. But of course, enjoy the waters. Siyempre, magbe-beach kayo, magpupunta kayo sa resort, mag-outing. Kailangan mo, pero kailangan mong proteksyonan. And then, dalhin nyo na lang yung inyong mga fashionable na hats. Ayan. diba? Pagkakataon na natin to. Oo. And then, light-colored na mga Clothings. clothings at saka make sure na cotton. Cotton Para yung nakaka-breathe. Para oo. nakaka-breathe. And yun nga, pagdating sa bungang araw, yung skin rashes, yun pala, pag pagpapawisan ka, alam mong lalagkitin ka, huwag ka nang magpulbo. Oo. Pero gawin nyo na lang nga po ay pimpo na binabad sa malamig na tubig at saka idampi-dampi sa inyong katawan. Yes. Maligo ng maligo ng maligo. Ay, Diba? sabihin po. Sabihin pa.